Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Next interview is from Okay, magandang tanghali po. Hapon na. Ngayon sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At muli, isang oras na naman po tayong magsasama sa ilang balitaan at talakayan sa ilang isyong nagaganap sa ating bansa at syempre dito din sa ating lalawigan. Ngayon po ay Miyerkules, ika-26 ng Pebrero. Kung di ako nagkakamali. At kahapon ay dinaos po yung anibersaryo ng People Power Revolution. Mamaya po medyo papahapyaman po natin ang history kung paano po naganap ang isang people power revolution. At yan po ay yung ibang kabataan hindi po alam yan yung mga pangyayaring yan kasi ilang taon na ba yan? 30 years plus na yan. So may mga kabataan na hindi po alam yan at anong panahon na yun talagang nangyari yung isang mapayapang revolusyon na ito po ay maraming tumulad dito na ibang bansa na humanga dito sa ginawa ng mga kababayan nating Pilipino para patasikin po yung isang diktador. Diktador po ang tawag noong panahon na yon. Ito po yung ama ni Pangulong Bongbong Marcos. At mamaya, titingnan natin kung paano nangyari po yan. Siyempre, binabati po muna natin ang lahat ng nakikinig pamula sa buong Oriental Mindoro. Siyempre, sa lahat ng inaabot ng broadcast namin sa Facebook page live ng 101.7 Kalahi FM. At meron din po kami sa sa YouTube. Makikita nyo po yung aming programa doon. Kung di nyo po nasubaybayan ng live, pwede nyo pong panoorin doon sa Facebook, sa YouTube po, hanapin niyo po yung Balita at Talakayan na programa. Ay, summer na po, pero mukhang umuulan pa rin. At medyo malamig pa rin po yung ating panahon. Minsan may panakanakang pag-ulan po, At medyo nagpapasalamat tayo at hindi naman ito katulad ng nakaraang panahon. Ngayon yata ay tag-ani na, nag-aani na yung ibang magsasaka. Hindi lang natin alam kung tatama doon sa presyo. Pero mukhang bumabaha na naman yata ng bigas dahil sa importation. Ang problema, mukhang hindi naman yata nagmumura pa rin ang bigas, pero mura po ang kuha do sa ating mga magsasaka. Mukhang nababasa natin, nasa 14 pesos lang yata per kilo. Abay, kawawa naman po yung ating
mga kababayang magsasaka pagka ganyan po yung presyo. Pero ang presyo naman ng bigas ay hindi mababa. Meron pong mababang presyo do sa sa government subsidy, no? Yung sinasabing sa Kadiwa. Meron na po yatang nilalabas na murang bigas ng Kadiwa, hindi ko lang alam. Kung meron po dito sa ating lalawigan na may mabibili na niyan. Sana yung NFA din makapaglabas din po ng ng murang bigas. Kaya lang wala po silang mandato na magbenta ng bigas sa merkado kasi ang kanila lang po ay yung yung mag-stock para do sa mga kalamidad na mangyayari para gawing tulong do sa ating mga kababayang maapektuhan. So kahapon po ay pinagdiwang po natin yung People Power Revolution, Ito po ay nangyari nung kailan ba ito nangyari? Nung February 22 hanggang February 25 o noong taong 1986 sa Pilipinas. At ito po ay isang makasaysayang pangyayari kung saan milyong-milyong mga Pilipino ang nagtipon-tipon sa kalsada ng EDSA. Ito po yung Epifanio de los Santos Avenue upang magsagawa ng mapayapang protesta laban sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos na noon ay nasa kapangyarihan ng mahigit 20 taon. College na po tayo nun eh. At nung panahon na yun talagang napakalakas po nung protesta. 1980. Napakalakas po nung protesta. Talagang kumbaga madami ng mga makabayang organisasyon ang humihiling kumbaga na magbitiw na sa tungkulin. Itong si Pangulong yung senior hindi yung ngayon. Pangulong Ferdinand Marcos talagang sunod-sunod na po yung protestang nangyayari noon. Kasi nga sa 20 taon ay hinawakan niya yung posisyon at mukhang hindi rin naman po maganda yung pamamalakad dahil yung mga kronin ay talagang nanagana ng husto. Yung corruption, nakita, talagang malala po yung corruption ng panahon yun. Talagang sasabihin ng iba, hindi totoo yan, pero may mga dokumento pong nagpapatunay na talagang napakalaki ng mga ninakaw. Kahit po yung mga Marcos, ay nasa history po yan. Ang dyan, convicted nga po doon sa mga ninakaw na yaman eh. Kaya yan po ay talagang history at hindi lamang po gawa-gawa yung kwentong yan. Ano ba po yung mga pangunahing dahilan ng People Power Revolution? Yung pong malaking katiwalian na nangyayari sa pamamalakad ng gobyerno, yung human right abuse, talagang marami pong nawala noong panahon na yun, talagang yung mga aktivista na madami pong progresibong grupo na tao na talagang nawawala at yan dokumentado din po yan, yung mga nawalang mga tao na yan. Diyos sa mga human rights abuses. At ang yun nga po ang pinagbibintangan na may gawa niya yung diktador niyang Marcos. So yun po ang pinakamahalagang kaganapan bago ang EDSA. Yung po yung mga kaganapan, yung mga katiwalian, yung human right abuse, yung mga crony, bago po nagkaroon ng kaganapan itong EDSA revolution. At saka ito po nagresulta nung medyo pressure na po si Presidente Marcos ay medyo na pressure na po itong kasi ayaw na niya mag-election kaya lang pressure na. So nagsagawa po ito ng isang stop election, yung presidential stop election noong 1980 nagkanap ito nung 1986. Itong stop election na ito na kung saan nga nakakalaban nyo dito yung byuda ni dating Senador Benigno Aquino, si President Corazon Aquino. Ito yung asawa ng pinaslang na senador na si Benigno Aquino. At nung ito'y pinatay, bago pa mangyari yung stop election, ito'y pinatay. Dito po nag-alab yung bagang damdamin ng mga Pilipino na talagang medyo sobra na yata. Medyo hindi na nagugustuhan yung mga nangyayari. Kaya napilitan pong magsagawa ng isang snap election si
dating Ferdinand Marcos. Yung sinasabing diktador ng panahon na yon. At ang nakalaban nga niya ay itong byuda, si Corazon Aquino. At madami pong sumuporta dito kay President Cory Aquino ng panahon na yon. So, ginanap po yung snap election. Kaya lang, ang nangyari po noon, talagang nagkaroon po ng malawakang dayaan. Nagkaroon ng malawakang dayaan at mismong yung mga COMELEC official ay hindi nagustuhan yung resulta kasi nakikita nila malaki yung dayaan eh. Nag-walk out po yung mga COMELEC official doon sa ginagawang bilangan dahil kita nila yung yung malaki ang dayaan na talaga eh. Kaya ang maganda noon, manual pa lang naman po yung manual pa lang yung yung election ng panahon na yon. So, yun, medyo nag-walk out yung mga mga COMELEC official. Kaya lang, siyempre nung panahon na yung ating mga mambabatas, yung batasang pambansa, i-declare pa ring panalo si Pangulong Ferdinand Marcos nung panahon na yon. Na sa tingin ng mga tao ay hindi makatuwiran dahil nga do sa kitang-kita na yun dayan eh. Siguro kaya dineclare ng batasang pambansa alam mo yung batasang pambansa talagang control ni President Marcos at sa batas sila yung pwedeng mag-declare nung pagkapanalo. Ang problema ay control nga, syempre de-declare kang panalo. So naging controversial 'yun at hindi pinayagan ng tao kaya nagkaroon ng pag-aaklas ang ating mga kababayan. Nagkaroon ng people power tinatawag na pinangunahan ng mga kasundaluhan din na sinuporta ng simbahan ni Cardinal Sin tsaka anong taong bayan. So nagpapasalamat tayo talagang yung people power na naging bloodless. Hindi po naging madugo at umalis naman po ng mapayapa at pumunta ng Hawaii itong ating dating presidente Marcos. Yun po yung ilang history ng people power. Yan po yan po totoong nangyari at kung sasabihin ng iba na kwento-kwento lamang, abay magsaliksik po kayo sa history at nagpapasalamat tayo yung kamakailan dito yata sa Oriental Mindoro may mga mayor na declare din ng pagsuporta diyan sa people power kasi nga parang hindi ginawang holiday yan ng Malacanang kahapon. Yung iba ay pinapasok pa rin pero yung iba ay talagang nagsuspindi ng kanilang school at nakiisa doon sa People Power Revolution. Okay, at mukhang nasa linya po natin yung aking kapartner. Medyo pabatiin po muna natin. Yes, partner, magandang tanghali at dito tayo sa southern part ng ating lalawigan at alam mo, napakainit ngayon. Oo. Ng panahon at medyo mainit nga pinag-uusapan mo sapagkat kahapon ay yung ibang mga government departments ay sadyang hindi yata diniklara ng ating gobyerno ngayon na holiday yung People Power Day kahapon, di ba? Although ito ay nakasanayan na for almost decades na diniklara ito ng pamahalaan after all na nangyari yung pagpapatalsik nga kay dating Marcos Sr. Oo. Doon yung kanilang rehimen na yan na nagkaroon ng people power. Pero nagtataka tayo bakit hindi ito itinutuloy ngayon ng panibagong administrasyon. Yun nga partner ng obserbasyon ng iba kasi nga bakit daw pagka yung Chinese New Year nga dinideklara nating holiday walang pasok. But ito ay isang pag-aalala doon sa isang makasaysayang pangyayari sa ating bansa ay mukhang hindi ito dati naman ito dinideclare pero mukhang hindi ito dinideclare ng Malacanang at binigay do sa ang pasiyata sa sa mga ibang nanunungkulan. Pero nagpapasalamat tayo dito sa Oriental Mindoro, may mga kahit pa paano may mga sumuporta at talagang inaalala yung pangyayari na yan na napakahalaga yung People Power Revolution na yan. Which is siguro pinipilit ng administrasyon ngayon na hindi maalala ng mga bagong henerasyon yung mga nakaraang
nangyari na makasaysayan dito sa ating bansa na kung saan ay isa sa involved ang kanilang pamilya na nagkaisa at nagbigkis ang taong bayan para patalsikin at sabihin tama na ang panliling lang at pangungurakot mga nakaraang administrasyon ng panahon ng kanyang magulang. Oo. Kasama sa din. Oh, anyway, yan naman ay yan naman ay history at talagang kitang-kita naman sabi nga nung spokesman ng hindi ko malaman yung si Attorney Claire Castro na sinasabi wala naman daw binago. Di binago mo, may binago mo yung yung dati naman dinedeclare na holiday yan eh. Oh, ngayon mukhang utay-utay mo nang binabago. Siguro kung may pagkakataon talagang babaguhin nila yan. Yung history na yan dahil nasa posisyon sila eh. So, nagpapasalamat tayo at kahapon yung mga pagkilos diyan sa Metro Manila, naroon pa rin yung mga kabataan, nakita natin mga kabataan doon sa mga video. Kahit hindi nila nasaksihan yung People Power Revolution, pero siguro napapag-aralan nila at sila yung naandun para alalahanin yung yung naganap na People Power Revolution. It's okay lang naman na 'di ba na i-celebrate natin as yung People Power Day, which is kasaysayan kasi yan nasa sa kanila naman yan, sa kanyang administrasyon naman yan kung paano niya baguhin ngayon yung pananaw ng tao doon sa nasaksihan ng mga araw na although hindi naman tayo talaga kumbaga nung panahon na yun tayo'y buhay na, pero hindi pa tayo ganun ka tawag dito, hindi pa tayo ganun ka may muang sa panahon na yun Pero ibig ko sabihin sana yung administrasyon ngayon hinayaan na lang na ang kasaysayan yung magbigay ng tamang tawag dito, yung tamang larawan doon sa mga bagong henerasyon ngayon kung ano ba talaga nangyari. Sana wag nang pagtakluban pa o pagtakpan pa yung mga nakaraan. Oo. Okay pa, partner, at tayo madami tayong isyung tatalakayan. Dito naman tayo sa local issue, kitang-kita natin, madami. Umpisa na naman, umpisa na ba ng malapit yung election, At nakikita natin yung mga kandidato, talagang kanya-kanya ng pakulo, Meron nagpapatawag ng mga meeting at may nababalitaan tayong may mga bigayan diyan sa mga meeting. Talagang makikita natin may mga gumagamit pa din ng pera. Gumagamit pa din ng pera para doon sa kanilang mga pansariling interest at namimigay diyan sa party ng Calero, Salong. May mga kakilala tayo diyan. May mga nagpapa-meeting daw diyan na politiko. May pera involved, pinamimigay. At merong isang kwento pa na yung ID ng isang kandidato ay kinukuha at parang binibili. Mukhang madaming pera ang mga kandidato ngayon. Mukhang talagang kakalat ng pera at babaha. Pero ang lagi nga natin sinasabi sa ating mga kababayan, maging matalino sa pagpili ng kandidato, hindi na nila maiwasan yung pagkuha ng pera. Pero isipin nyo, pag kinuha nyo yung pera, isipin nyo, kayo parang ininsulto na yan, parang napakaliit ng tingin sa inyo ng kandidato na yan. Kumbaga, pwede nyo naman bawian yan. Pagdating doon sa presinto, iba isulat nyo para makabawi-bawi naman kayo doon sa pagtingin niya sa inyo. Napakinabangan nyo yung pera, pero hindi naman kayo napakinabangan. Di ba? Yes, kasama sa yun yung trending ngayon. Yun yung trend ng kampanyahan ngayon. Siguro, nakikita ng mga kandidato natin na ang isang politiko po nagpatawag ng pa-meeting, pagka walang money involved, parang walang dadalo. Dahil alam mo, nasa leader yan. Minsan, mga nakakausap tayo ng mga cluster leader, mga barangay leaders nila, na pag nagkaroon sila ng patawag o in-inform ang isang barangay na, may pa-meeting ngayon si ganitong politiko. Pumunta kayo kasi merong ganito, may sobre o ano. At saka alam mo, parang nakikita natin, parang automatic na ba na pag merong pa-meeting ang isang politiko, guyod yung tao. Pero hindi nangangahulugan kasamang sandi na yung mga tao na ganun karami umaattend doon sa meeting mo. Yung lahat yan. Matatalino na yung mga kababayan natin ngayon. Ang purpose naman yan, pumunta dyan, kung may ipamimigay kang pera, kukunin nila. Pagkatapos yan, hindi ko alam kung ibuboto ka ba talaga. Ang problema dito kasi,
parang from the start, tinuturoan na natin yung ating mga kababayan na parang sinabi mo na pag namigay ka ng pera, sige, bibilin ko kayo ngayon, pero after all na manalo ako, bahala na kayo, mangungurap naman ako. Oo. Di ba? Oo. Kumbaga, bayad na kayo eh. Oo, bayad na kayo. Kaya nga, may gusto lang akong partner i-correct dito sa ano kasi nung isang araw merong pagpupulong na sinasagawa at itong isang grupo na hindi ko alam kung ito ay alam din ng ng Mayora at nung mga yung mga tao lang yan nagsasabi nito kasi yung yung pagiging second class daw ng ng Calapan City ngayon lang nangyari mukhang sala with respeto naman kay dating Mayor Arnan Panaligan kasi kung babasahin talaga nila yung kung ano ba talaga, kung kailan ba talaga nangyari at naging second class sa city ang Calapan City nung ano pa yan July 16, 2001 ito'y sa bisa ng Republic Act number 9024 ang batas na ito ay nagdeklara sa Calapan bilang isang ganap na lungsod na second class batay sa mga pamantayan ng kita at population. Siyempre, parte na panahon ito na ni Mayor Arnan. Panahon pa ni Mayor Arnan na naging second class city ang Calapan City. Siya yung malaking siya yung isa sa malaking kontribusyon sa pagkakaroon ng ganitong status ng Calapan. Si Congressman Arnan Panaligan na dating mayor. Siya ang namuno sa hakbang at inisyatibo na nakatulong upang makamtan ang pagiging second class ng city ng Calapan. Siguro, maaring ngayon, hanggang ngayon, second class pa rin. Pero, respeto naman kay Congressman Arnan Panaligan, nung siya yung mayor, panahon pa ito ni Mayor Arnan Panaligan, yung pagiging second class city ng Calapan, At, sinasabi July 16, 2000 pa ito, naging second class city. Base dito sa mga nakuha nating dokumento. Kumpara do sa sinasabi nila na ngayon pa lang naging second class city ito. Ang nakita ko nga parte parang pamula do sa pamumuno ni Mayor Brocal, ni Mayor Doy Cueto, ni Mayor Arnan Panaligan. Ay lagi tayong kasama do sa sa seal of government. Pero nakakapagtaka ngayong panahong ito, mukhang hindi tayo kasama do sa sa seal of government. Mukhang nawala tayo. Hindi natin sinasabi hindi maganda yung pamamalakad. Nagtatanong lang tayo, bakit hindi tayo kasama ngayon sa sa seal of government? Which is yung kiniklaim na na ngayon na nangyari yung pagiging second class ng lungsod ng Calapan. Maring totoo yan kapag alam mo, di ba napaliwanag na nga ni Congressman Panaligan yan last time na nagkaroon tayo ng press con. Which is nung sa kanyang panahon, for almost 5 or 7 years, na napending talaga yung pagdideklara ng mga ganong clustering ng mga bayan, syudad, dahil doon sa, di ba, yung, kaya man din nagkaroon ng amendments, ngayon sila Congressman Panaligan, na ituloy ngayon, di ba yung, yung Congress na ang ang magsasagawa ng pamantayan, magtatalaga ng batas ng pamantayan para ngayon masunod yung panibagong clustering nung mga lungsod dito sa ating bansa, maging ang bayan, di ba? Paliwanag yun, yung paliwanag ni Congressman Panaligan that time na noong panahon na yun ay nagkaroon ng pending, hindi na yung batas, hindi na ipapatupad yung declassification. Yung declassification ng mga lungsod, bayan, nung mga nakaraang taon, di ba? Sabi nga ni Congressman, last year lang yan, napag-usapan, nag-propose pa sila ng batas para mapanibago ngayon yung reclustering ng mga bayan at syudad dito sa ating bansa. Di ba? Kaya siguro, ganyan, nagkaroon nag-move forward yung ating syudad sapagkat pasado naman talaga na tayo na yun, ng panahon na yun sa kanyang panunungkulan, talagang pasado na naman yung ating lungsod, qualified na as magiging second class city nung panahon na yon. Kaya lang nakapending pa nga, di ba? Nung time na yon hindi pa nagmo-move yung reclustering ng mga lungsod at saka ng bayan ng panahon na yon. Nagkataon na nandito na. So magpapasalamat tayo dahil naandyan na. Pero yan ay sa pamamagitan pa rin ng mga congressman natin dahil nag-propose sila ng batas
para maisaayos ngayon yung reclustering ng mga syudad at bayan. Oo. Kasama Sandy. Ayun kasi ito nga inaano ko nga na July 16 pa 2001 nasa second class ano na tayo, city. Ito yung sinasabing Republic Act number 9024. So bakit parang ang kine-claim nila ay ngayon lamang naging second class itong panahong ito. Kaya medyo nililinaw lang natin yung paliwanag para naman doon sa respeto naman kay Congressman Arnan Panaligan. Nung siya yung mayor pa, kasi siya yung isa sa pinakamalaking bahagi. Kaya naging second class city itong ating lungsod. Oo. Alam mo, kasamang Sandy, maganda lang pakinggan naman yung pagiging second class o first class sa municipality or city. Ito isang maganda kasi sana dyan, it reflects ba doon sa katayuan ng buhay ng mga mamamayan na nandyan sa lungsod? Bumababa ang inflation, tumaas ba? Tumaas ba ang trabaho? Marami bang mga kababayan natin nagkatrabaho? Nabawasan ba yung mga ayuda na binibigay ng gobyerno? Diba? Alam mo, partner, may nakausap tayo na isang resource person diyan sa Calapan City. Tungkol diyan sa budget ng Calapan City. Alam mo, sa totoo, napakalaki daw ng budget ng kwan kung may katotohanan ito. May sinasabi, napakalaki ng budget nung Calapan City. Kaya lang mukhang hindi ito nagagastos para do sa mga prioridad na proyekto. Mukhang kasi kung hindi daw magagastos ito, mapipilitang bumalik ito sa National Treasury, itong malaking pondong hanggang ngayon nakatenga diyan dahil hindi nagagamit. Hindi natin alam kung bakit hindi nagagamit itong pondong ito. Ultimo do sa agriculture partner do sa agriculture, may mga dumadating na ayuda ang national. Pagdating sa mga magsasaka natin, may mga dumadating na tulong. Pero national ang problema, sinasakyan lang ng ilang politiko, ng ilang mga nakaposisyon, yung proyekto ng national. Pero kung titingnan mo, partner, yung ang kung magkano talaga, yung nakalagay do sa pondo para sa agrikultura ng for example, itong city. Yung city, ang nakalagay daw lang dyan, di umano, ay 3.5 million. So paano mo sasabing malaking naitutulong nung siyudad sa mga magsasaka kung 3.5 million lang naka-allocate na budget para sa agrikultura, samantalang ang pinakamalaking binibigay diyan ay yung national na sinasakyan lamang ng mga politiko. Which is okay lang naman kasamang sa ninasakyan nila yan sapagkat kung sila ang nakaupo, sila yung nasa local government, sila yung mag-i-implement ng mga project ng let's say Department of Agriculture. From the Department of Agriculture, ipapasa ngayon sa Municipal Agriculture yan, sa mga Municipal Agriculture Office, kasi ang data niyan mula doon sa mga LGUs natin from the city or bayan na ganito. So sila ang naka-identify ngayon kung sino yung mga magiging recipient o pwedeng tumanggap ng mga projects na yan o yung ayuda mula sa ating government, particular sa agriculture, mula sa DA, na which is pwedeng pakialaman ng LGU natin. Pero wag naman yung to the point na napapanahon ngayon yung kampanya ng eleksyon gagamitin mo na lang yung proyekto o yung ayuda from the Department of Agriculture para bumango yung pangalan mo na hindi mo naman talaga project yan, di ba? At saka parte kung talagang maganda yung intention mo para sa magsasaka, dapat dagdagan mo yung pondo talaga ng ng agriculture from your office hindi yung sabihin 3.5 million lamang. At saka partner yung pagdating diyan sa national, yung mga tulong na binibigay diyan, ang may diyan, dapat Congress, yung hindi ko naman siguro dapat congressman ang pumupunta diyan at papaliwanag sa ating mga magsasaka. Yung sinasabi natin, okay, yung sinasabi mong yung tulong sa magsasaka, kahit sakyan nila yan, maganda yan Kaya lang, pag nakita mo, pumupunta ka doon sa ganong programa, sasakayin mo yung programa na national. Pero yung budget mo naman sa sa agrikultura, napakaliit, 3.5. Mas malaki pa yung budget mo sa sa infrastructure, 200 million. O sa travel, mas malaki pa. Sa travel. Di ba? Paano mo babalansihin ngayon yan? Ibaligtarin mo kung talagang mahal mo magsasaka yung 200 million na budget mo para sa infra, ilagay mo ngayon sa sa magsasaka. Palagay ko sisipagin yung mga magsasaka natin at mumura pa yung mga bilihin natin katulad ng mga bigas niyan, makakapag-ani tayo ng ng maganda. Di ba?
Alam mo, I don't know kung alam ngayon ng ating mga politician yung problema ngayon ng ating mga magsasaka. Ngayong panahon na to sapagkat alam mo, sa dami kong mga magsasaka na nakakausap ko sa among Sunday, isa sa mga inaalma ngayon ng ating mga kababayang mga magsasaka, napakababa ngayon ng kanilang ani. Alam mo, merong mga nagsasabi pa, 35 kaban sa isang hektarya ang kanilang naaani ngayon. Dahil alam mo, bakit? Kung ano ang dahilan? Yung epekto ng easterlies, yung masamang panahon na binaha, hinangin, tumumba yung kanilang palay, hindi naging magandang epekto sa kanilang pagsasaka ngayon. Bumaba ang kanilang ani. At the same time, napakababa ngayon ng presyo ng palay, ang pamimili ngayon ng mga traders. Alam mo kung magkano kasama sa nila, nakakaawa yung mga magsasaka natin. Sa halagang 15 pesos hanggang 16 pesos ang per halaga kilo ngayon ng palay ng ating mga magsasaka. Per kilo. Per kilo. Tapos ang sabi ng mga magsasaka natin, biruin mo sir, gagastos kami ng worth 50,000 per hektar. Tapos aani ka ng 60 kaban o kaya 50 kaban sa isang hektarya. Tapos kung bibilhin sa'yo ng halagang 15 pesos per kilo, tutubo ka pa ba? Oo. Diba? So lugi na sila, wala na silang kinita, binabarat pa ng mga traders. Sabi ko nga, bakit hindi ko kayo mag-propose sa ating Department of Agriculture, sa ating mga Municipal Agriculture Office, natulungan kayo sa ating probinsya, natulungan kayo, bigyan kayo ng mga post-harvest facilities katulad ng dryer. Kasi ang problema, pag umuulan kasama sa yun ang pagkakataon ngayon ng mga traders na para baratin yung ating mga kababayang mga nag-aani. Kung meron yung mga yung post-harvest facilities katulad ng dryer sa bawat barangay. Diba? Napakalaking tulong yan sa ating mga kababayan para hindi ngayon bumaba yung presyo ng kanilang palay. Sana nakikita natin mga ang ating mga politiko yan, hindi yung puro infra na lang ang kanilang pinaprioridad. Dapat sana baligtarin dapat. Nila ngayon. Kahit baligtarin naman nila yung napakalaking budget ng infra dalhin mo sa agrikultura. Siguro mas maganda kasi ang issue ngayon kahirapan kagutuman. Ay ang infra nandiyan madami na madami na tayong naipapagawa. Tsaka alam mo naman pagka infra ang pinag-usapan kaya laging malaki yan malaki din nakita. Di ba? So, magkano ba? 45%? So, ibig ko sabihin, partner, alam mo naman natin problema, tapos katulad ng health, education, dapat yan ng agriculture. Yan dapat ang dapat talagang mas pinagtutuunan ng pansin ng isang namumuno, yung ating health, agriculture, tsaka itong education. So, ito yata hindi nabibigyan ng pansin napakaliliit ang budget nito. Na dapat ito yung priority kasi ito yung pangunahin nakakatulong doon sa ating mga kababayan. Yung mga hindi yung mga infrastruktura. Alam mo, nakakatuwa sapagkat si Congressman Panaligan, marami tayong nakitang mga bagong infra building na naging proyekto ito doon sa mga high schools yan, katulad ng CBHS. Merong bagong building na pinasinayaan sa Congressman Panaligan na pasilidad, bagong school building na proyekto niya para doon sa ating mga kababayan, mga kabataan na maging maayos ang kanilang classroom, di ba? Yung mga ganong project kasamang Sunday, napakalaking bagay yan at napakalaking tulong yan sa ating mga kabataan. Lalo na doon sa mga teachers natin, di ba? Maganda yung pasilidad. Maganda na yung kanilang building. Komportable ngayon yung mga kabataan na mag-aral pag maayos ang kanilang pasilidad. May mga buildings kasamang Sunday na parang na lang, dekorasyon na lang sa masabi na meron siyang nagawa. Madaming building na nakatayo pero bakante. It doesn't defeat the purpose, di ba? Yun nga partner, yung kasi ang alam mo, napakaswerte nung mga mayor, yung mga LGU natin sa panahon ito dahil meron tayong Congressman Ardan Panaligan na madaming proyektong nadadala dito. For example, partner diyan sa Baco. Sa Baco, meron siyang project diyan through Mayor Silma Mayor Alan Roldan, yung ating ginagawang community hospital ngayon diyan. Malaking bagay yan pagdating doon sa mga taga Baco,
Isipin mo yung health, ha? Isa yan dun lagi sa prioridad na pinagtutuunan ng pansin ni Congressman Arnan Panaligan. Kung makikita mo, 'di ba? Lahat yung mga community hospital, yung provincial hospital, halos siya lahat ang nagpatayo niyan eh. Pati itong pagkaka-approve nga sa regional hospital na kinontra pa. Napurnada pa. Napakaganda na sana ng proyekto na yan eh. O mamaya i-play natin diyan sa yung kay Congressman Arnan Panaligan. Kasi napakaganda niyan eh. Na dapat talaga i-approve na ng provincial government yung ating provincial hospital para mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Wag nang patagalin. At baka mamaya kung saan pa mapunta yung proyektong yan ng ating health. Oh. Parte rin yung kinakuha natin dito sa atin sa syudad. Hindi pa natin masasabihin natin. Hindi ko lang alam kasi ang balita ko nung minsan dito yung education, may nakakausap tayo sa education, yung mga scholar natin, yung mga magulang, mukhang binawasan yung yung budget nila. Pero ang sinasabi naman dinagdagan yung scholar. Maganda yun eh, maganda dumami. Pero sana hindi mo na binawasan yung budget ng mga dating scholar at nagbuo ka na lang ng mga panibagong scholar diyan na ganoon din yung budget. Kasi yun kwentado na yun eh. Kumbaga pinag-aralan na yun, yung gastos eh. Pag binawasan mo pa yon at pinadami mo, magkukulangin talaga. Kumbaga, paparamihin mo din lamang yan, di gumawa ka ng sariling proyekto na dagdagan mo yan, na yun ang babudgetan mo ngayon. Yung sa health, ganun din. Sa health, hindi natin siguro pag nakuha natin yung data, kung paano budgeting ngayon kung paano nagkaroon ng budgeting sa health, sa education, sa agriculture, doon sa yung flagship project nila, yung Green City. Nasa na yung Green City. Magaling pa yata yung kay Vice BIM, yung proyekto niya dito sa May JJ, yung Bakawan, maganda. Pwedeng gawing tourist spot. Hinahanap po yung proyekto, yung Green City, parang wala akong makita. Yun yung isa sa mga flagship project nila eh. Ng ating kasalukuyang administrasyon ng syudad. Tayo nagtatanong lang, hindi natin inaaway ang ating mayora. Tinatanong lang natin yung mga ganung proyekto. Kasi madami din namang nakikita tayo na nakakatulong katulad ng pag-implementation ng zero plastic sa ating syudad. Magandang purpose doon. Pero dapat regulated siya ng mas maayos kasi alam mo kung sa tingin mo dapat nag-dry run for trial muna sila tapos kung meron mang aalisin ka dapat meron kang ipapalit. Kasi meron kasi ngayong mga plastics kasama sandi na recyclable siya eh. Which is aprobado naman siya ng ating gobyerno kasi mas mabilis siyang matunaw. Mas mura, mas madali rin ang mga magagamit. At the same time, hindi ngayon masyadong nakaka-apekto doon sa ating mga kababayan na mga talagang kailangan gumamit ng plastic. Kaysa naman yung ipapalit mo na plastic, mas mahal, mas expensive doon sa ating mga kababayan na kumbaga kabawasan pa doon sa kanilang budget sa pang-araw-araw. Dapat kasi yun yung gusto nating palabasin na dapat pinag-aralan, merong alternatibo kang ipapalit na hindi naman maapektuhan yung budget ng ating mga kababayan. Maganda kasi ang purpose eh. Maganda yung purpose kung tuloy-tuloy. Yung problema din sa palengke, nakita natin. Yung problema sa palengke, hindi ko alam kung nasolusyonan na ba yan. Yung ating mga manininda na ang request lamang nila, kahit doon sa nakapaligid, sa palengke yata, mabawasan yung mga manininda doon. Mukhang parang napabayaan na yata yung ating mga manininda diyan. Ang isa pang problema dyan, yung escalator natin. Yung escalator natin ay talagang hindi na tumakbo at nakakapagtaka. Ito yung ginastusan ito. Hindi ko lang alam kung magkano kung ginastos dito sa escalator natin. Pero nakailang araw lang ay nasira nga. Hindi na nagawa. Para bang sayang yung pera. Ang alam ko nga dito, dapat may warranty ito eh. Kung yung electric pan nga, may warranty. Dapat ito may warranty rin yung pagpapagawa diyan sa escalator. Mayroon silang ibang plano noon, pero mukhang nawala na rin yung gagawing hagdan na lang daw diyan. Yung ating diyan sa palengke. So parang hindi nasolusyonan yung mga problema talaga ng ating mga kababayan diyan sa palengke. Na parang ang nangyari lang, tumahimik na lang. Kasi nga mukhang wala.
walang aksyong nagaganap doon sa problema ng ating mga maninindi dyan sa palengke. At isa pa, alam mo, yung pinagtataka natin, bakit from the start yata, parang hindi na nagkasundo doon sa pagpasa ng budget, sa dapat paglalagyan ng budget ng ating lungsod. Kaya, kumbaga, hindi smooth yung pag-implement ng mga projects doon sa mga barangay. Kasi doon pa lang sa implementation ng budget, sa pagpasa pa lang ng budget, hindi na nagkakasundo yung executive at saka yung legislative council, Oo. 'di ba? Alam mo So, partner nung may isang abogado na kandidato na in-interview din. Nag-interview din naman yung mga kasama nila. Pero bilib ako doon sa sa sagot nung abogado. Tama talagang pagdating sa budget, madugo yan pinag-aaralan yan. Hindi basta ina-approvehan yan Pag alam mo hindi prioridad talaga yung mga kailangan ipasa diyan, kaya nga may check and balance Hindi pwedeng umabuso yung executive, hindi pwedeng umabuso yung legislative. Hindi papayag yan dahil elected din sila Ngayon, pagdating naman dito sa sa legislative, hindi mo pwedeng pagbintangan na yan kontrolado lamang ng kung sino-sino. May kanya-kanyang utak yan. Hindi ko itataya yung aking responsibilidad, yung aking kandidatura doon sa isang tao lamang. May sarili akong desisyon. Abogadong iba diyan Kaya hindi pwedeng sabing may kumukontrol diyan. Independent yung mga yan Ngayon, kung nakikita siguro na may ganung proposal yung yung ating executive, hindi lalampas talaga sa kanila. Kung talagang katuwiran dyan Kaya nga tayo inelect para magkaroon ng check and balance Hindi lang tatango ng tatango So, dapat yun ang tingnan nila. Tingnan din nating mga kababayan. Pagdating sa ganung labanan, hindi yung sasabing hinarang Mali yung kasabing hinarang. Pinag-aralan yan, pinapag-aralan yan at hindi yan iisang may kanya-kanyang utak yan, magagaling yan. Hindi yan yung sasabihin mo, susunod-sunod lang kung kani-kanino na sinasabi nila na parang kinokontrol. At ang ang kagandahan dyan, di tingnan natin mga kababayan, sino ba talaga ang may problema diyan. Ang taong bayan magmamasid diyan kung di man na nangyari yung dapat mangyari which is maganda yan kasi nagkaroon ng check and balance yan. Kasi kung lahat dyan ay sumasang-ayon na lang, lahat kaalyado, ang talo dyan, taong bayan Diba? Yung pag-gasta ng pondo na hindi may paliwanag, halimbawa, tulad na nangyayari ngayon, yung naging batayan kung bakit na nagkaroon ngayon ng paghahain ng impeachment complaint doon kay Vice President Sara Duterte, di ba? Ang purpose lang naman kasi ng mga congressman natin dyan ilabas yung totoo. Ano ba talaga yung magkaroon ng proseso ng investigation, ilabas yung totoo, ano ba nangyari, saan napapunta yung pondo, saan ginamit, di ba? Yun lang naman ang issue doon Which wala, kumbaga nagkataon lang kasi na magkakaroon ng election. Siyempre nababahida ng politika, pero ang purpose kasi talaga diyan is malaman ng taong bayan, maging open kayo sa publiko, saan yung ginamit yung pondo dahil pera ng taong bayan yan, pera ng gobyerno yan, di ba? Tama. At saka pumutok na yung issue na yun Talagang meron ng nawawalang pera, hindi may paliwanag. Ngayon, kung ito ating mga congressman, hindi naman ito iimik, ayan, sasabihin sa kanila ng taong bayan, ay walang pakinabang sa inyo dahil yun mismo din man lang ninyo maimbestigahan yung mga ganong pagkawala ng napakalaking pera. Totoo naman, di may paliwanag, di ba, yung sinasabi mo? No. Di ba? Yan naman talaga yung issue dun kaya, alam mo, yung mga komento kasi minsan, iba't iba samut-sari kasi yung mga komento Which is, ang gusto lang natin mangyayari dito, dahil nagkataon na mag-election, parang ang sabi ng ilan, komento ng ilan, parang demolition doon sa Duterte family. Wala tayong magagawa kanya-kanyang kanya-kanyang panahon yan Which is, kung meron mang ganong investigation na gagawin, napakadali naman kung noon pa sinagot niya na hindi na sana yung tumagal sa ganyang klaseng magkakaroon pa ng impeachment trial, di ba? Kung noon pa lang pinaliwanag na yan, bago pa magkaroon ng mga pagpa-file ng impeachment na yan, tapos na sana, di ba? Kung talagang wala kang ginawa, paliwanag mo. Ganun lang naman yan. Hindi ka naman inusgahan na kaagad, di ba? Kaya nga meron tayong tamang lugar para dun sila magpaliwanag kung ano talaga bang nangyari, saan ba kinastos talaga. Di ba? Yun yung pinaka-safe ground nila
Ang Oo. problema, lagi na lang inililis yung issue, sasabihin, politika, politika. So, walang mangyayari sa ating bansa pag ganyan. O sasabihin, paninira, paninira. Wala. Paninira, di ba? Paano pa tayo magbabago nito kung lahat na lang ng sinasabi natin na may katotohanan naman, kaya sabihin paninira. Yung paninira na salita na yan, ayun yung ginagamit ng mga politikong gumagawa ng kalokohan para itago yung kanilang mga hindi masamang gawain na sinusuportahan naman noong mga taong nakikinabang sa kanila. Lahat yung sabihin, yung problema natin dito sa probinsya, pamula doon sa kuryente, pamula doon sa pasahe ng Pagbaha. barko, sa pagbaha, lahat ng nangyayari, nakikita ng tao, sasabihin, paninira. Ano pang sasabihin ano pang mangyayari pagka ganun? Paano pa magbabago yung isang politika kung hindi papakinggan yung mga sinasabi? Kaya lang naman natin sinasabi yan, para magising, hindi tayo nangaaway, hindi tayo naninira. Ay, totoo nararamdaman, nakikita. Yun yung nangyayari ngayon, yung mining. Paano papaliwalag yan? May mga nakikita ngayon, mga barge na palutang-lutang diyan na hindi natin malaman, kung anong mga ginagawa ng mga yan diyan. Which is may mga issues na lumabas. Pero yung dito daw sa nagkaroon yata ng pag-clear out diyan si Mayor Teves ng Nauhan. Yung nakita dito sa may Estrella Nawan, which is yung barko na parang masiraan yata yun. May mga heavy equipment dala. May mga dalang heavy equipment na papunta yata yun ng, kung hindi ko nagkakamali, para papunta yata ng Palawan talaga yung barko na yun. Which is true dahil merong report ang Philippine Coast Guard na pinuntahan mismo yung naturang barko na nagkaroon ng false information doon sa mga postings na walang hindi na-verified, di ba? Which is pinaliwanag naman ng Coast Guard at merong statement si Mayor Teves na hindi totoo yung mga kumalat na balita. Pero yung ilang mga barko talaga na nakita diyan sa Bulalakaw, yun yung mga kahina-hinala sapagkat wala naman talagang paliwanag ang ating provincial government diyan. Wala ring report yung Philippine Coast Guard kung kanina bang mga barko yan, ano ba talagang aktibidad niyan dito sa atin. Sana maging malinaw katulad ng ginawa ni Mayor Teves na may pumutok na issue na ganito na nagkaroon ng verification kung talagang totoo ba o hindi, di ba? Mas maganda kasi diyan, mas malinaw sa taong bayan Kasi alam mo yung social media ngayon, isang click mo lang mabilis na kumalat yung balita So, Kaya question naman, partner, question naman minsan- diyan sa barko na may dalang mga heavy equipment. Bakit daw dito sa dumaan sa may Oriental Mindoro? Dapat daw sa Occidental mas malapit. Sabi naman, maalon daw doon. Alam mo diyan sa Palawan, bawal partner ang diyan bawal gamitin yung kanilang sariling buhangin diyan. Ang nangyayari diyan, pag magpapagawa ka ng kung ano may paggagawa mo diyan, kailangan mag-import ka at ng buhangin sa ibang lugar. At isa sa Mindoro galing yung mga buhangin dinadala diyan, mahal Kasi kaya ko alam partner, may kabatch ako nung college na yan ang trabaho diyan sa Palawan. Na ang sinasabi niya pare ang buhangin nanggagaling pa ng Mindoro. Galing pa Bungabong. Hindi natin kung sa Bungabong nanggagaling. Pero sinasabi niya partner, galing pa ng Mindoro ang buhangin dinadala dito. Mahal. Yung ibang pag nagpatayo ka diyan ng resort ng kahit hindi mo pwedeng gamitin yung sariling buhangin ng Palawan, bawal. Ini-import yan. Kaya mahal. Pero nagkaroon sila meron silang stricto na ganong patakaran doon. Pero bakit nakalusot yung mining, di ba? Yung sanhi ng pagbaha. Oo. Yun. Na dumaluyong doon sa ilang bayan ng Palawan, di ba? Sinasabi na bunga din yun ng ilang illegal mining doon sa kanilang area. Yun na yung buti first time yata nangyari sa Palawan yung ganun, bumaha. At ang isa nga doon sa pinagbibintangan yung mining. Dito naman sa atin pangkaraniwan na yung pagbaha Di ba? Hindi pa nga bumabagyo, bumabaha na ewan ko kung epekto na rin yan ng pagkuha ng ating nung ibang katulad ng mga armor rack. Mga epekto na rin yan.
Di ba? Which is may mga proposal, di ba? Kasi yung pagbaha dito sa atin parang sinasanay na lang ba yung mga tao na sige sa tuwing lumakas ang ulan, okay na sa inyo, bahain kayo. May ayuda naman. Ito yung ayuda. Ito yung ayuda naka-ready para sa inyo, di ba? Parang di ba? Hanggang kailan yung ating mga kababayan? Pero pagsasakripisyo. Di ba? Sa tuwing bumabaha na lang. Ang problema Sana parte po doon, ang laki ng ginagastos natin dyan sa flood mitigation project pero bakit hanggang ngayon ganyan pa rin? Siguro dapat sa tagal na ba niyan, hindi pa na-identified kung saan talaga nagsisimula ang pinaka-root cause ng pagbaha sa atin. Saan ba? Kasi parang lumilipat-lipat lang gagawin yung kabila. Nawala yung baha doon sa area na to, sa kabila naman dilipat. Diba? Parang parang walang katapusan. Negosyo. Negosyo na ba yung baha kasamang sandi? Yun yung tinatanong natin. Isa na yan sa pinagkakakitaan. Unang-una, pag namigay ka ng ayuda, yung ayuda binibigay diyan, wala namang yan nagagamit mo pa pampapogi. Pero yung pagka-check na kung magkano nagastos mo doon sa ayuda, wala namang checking yan tapos pwede ka pang magpapogi. Kaya pag minsan yung pagbaha, yung mas gusto pa ng mga politiko yun nakakagawa sila ng ng mga propaganda diyan. Minsan may talagang pupunta pa sila doon sa area, mamimigay, magpo-photo op na sila yung tatakal ng bigas. Sila yung namimigay. Kaya alam mo, nakakaawa kasi yung mga kababayan nating lagi na lang binabaha. Papansin ko dito sa may portions ng malapit dito sa may Nauhan, sa boundary ng Nauhan at Victoria. Alam mo, parang hindi na nakapagtanim yung ilang ektaryang palayan ba yan na hindi na nakapagtanim dahil sa tuwing nagtatanim siya, babaha na naman, laging nalulubog yung kanyang palayan. Kaya nakakaawa sapagkat sabi nga ng ilang mga katabi niya roon, sa tuwing magtanim, babahain na naman, uulit na naman. Isang mahal kasama sa din ang binhi ngayon. At yung labor, doon sa pagtatanim, di ba? Kawawa. Imbis na napapakinabangan niya yung kanyang lupa, kapag tanim siya ng palay, wala ngayon dahil sa lagi na lang yung simpleng ulan na lang. Siguro dapat tingnan din sana ng DPWH natin yung pagsasagawa nila minsan ng kalsada, yung national highway natin. Dahil kung mapapansin mo kasamang sandi, dito sa may right side na mga kalsada, yun lang ang binabaha. Tapos yung sa kabila, wala namang tubig na ganun kalalim. Ang napapansin ko kasi yung outlet ng tubig yun yung hindi niya kayang ilabas ng mas malakas, mas mabilis ang pagre-release ng tubig Kumbaga kulang sa outlet. Yung mga kalsada, di ba, tinaas kasi yung mga kalsada, inayos. Kaya lang, hindi yata napag-aralan yung volume ng tubig na manggagaling sa kabila para hindi bahain at maapektuhan yung palayan ng ating mga kababayan. Dito nga dito partner sa Calapan City, napapansin natin, nagtataka lang tayo. Ang daming proyekto dito, nakikita natin mga drainage. Sabi ko, drainage. May mga manhole naman itong mga ito. Bakit hindi na lang linisin? Sisirain nila. Yung mga drainage, pero ibabalik yun din naman. O bakit nilagyan mo pa siya ng manhole? Yun din naman ilalagay mo. Drainage din. Wala namang pagbabago. Sa dami ko partner lagi kong tinitingnan yan pagka may nagagawa ng mga drainage, yung mga project. Baka naman nilakihan yung drainage tapos siyempre may kasama yan. Wala namang partner yun na rin yung nilalagay nila kumbaga babaklasin mula ibabaw. Tapos gagawin nila uli. Sabi ko may nilagyan pa nila ng manhole. Pagkatapos pala siguro parang disposable yung mga drainage natin. Kada nag-iba yung mga politiko, yung nakaupo, babakbakin yung drainage. Di parang nagkakakitaan na rin yung mga drainage. Walang pinagkaiba yan sa ating mga national highway. Yung national road natin, makikita mo, di ba? Ginawang 4 lanes yung kalsada kasama sandi, pero may ilang portions diyan na walang sa standard yung sukat na ginawang yung pinaka-shoulder. Paliit. Ngayon pansinin mo, yung dating mga maliliit na ginawa na wala sa standard yung sukat, binungkal. Tapos papalitan ngayon ng pinalapad. So, di ba, yung ganong sistema, bakit hindi pa noon sinimulan sa malapad sa standard na sukat yan? Bakit ginawa pa siyang napakalit? Anong purpose?
nag-aaksaya ng pera, di ba? Oo. Meron pa parte na kung napupuntahan diyan sa mga bukid-bukid. Ay ba nakakapagtaka rin naman Eh merong yung isang area ng kalsada may saminto. Pagkatapos wala na. Ay ba't ka ako ganun? Anong paliwanag meron dapat do sa ganung Dahil ba may butante do sa lugar na 'yon? Dapat pinagdugtong na lang, Oh. Kasi nakakapagtaka parte rin. Pagpunta mo do sa putol. Pero mamaya-maya meron uli. Hindi kaya kumbaga sa partner. Para siguro to mga proyektong hindi na itinuloy, pinagkakitaan lamang. Meron naman partner na yung sinasabi mong yung malapad nung una, biglang lumiit. Nawala doon sa standard. Siguro nagtipid sa semento. Di ba? Kaya nga, pero dapat, yan kasi tinitingnan din dapat ng natin. Para isang gawaan na lang, hindi na yung paulit-ulit, gigibain, tatayo ng kasi hindi pa naman sira yung yung ginawang hindi standard yung sukat hindi pa naman sira Tapos bubungkalin na naman, another gastos na naman. Diba? Yun ang alam partner pagmasdan mo minsan tingnan mo yung mga drainage na ginagawa. Baka tuwin na lang parang taon-taon na lang yan na lang nagiging proyekto nila Yung drainage sisirain, pero may manhole, bakit hindi nililinis? Sabi ko, ba't ganun? Magkano, tanungin mo kung magkano kung sino-sino nakakontrata diyan. Yung isang mga linyang ganyan. Mahal din partner, may giting kalahating milyon ng mga kontrata diyan. Mahigit pa nga pa-over pa nga yata Pero bakit parang gano'n na lang lagi sa dami na sa dami na taon-taon puro drainage na lang yung yun din mga drainage dati ang winawasak at tinatayo uli. Dapat kasi 'di ba? Hindi naman tayo expert sa mga ganun. Pero yung simple na lang na pananaw natin, bakit mag-propose ka ng isang project, maglagay ka ng isang proyekto diyan, bakit hindi na lang gawing standard lahat 'yan? Para hindi na siya uulitin, hindi na magdodobling gastos yung ating pamahalaan. Hindi pa nakakaabala. 'Di ba? Kasi katulad ng kalsada, gagawa sila ng kalsada substandard, itete, hindi pumasa, bubungkalin. Kaya nangyayari yun kasamang Sandy kasi malaki yung malaki yung hinihingi ng mga komisyon malaki ang cut kita mo yung isiniwalat ni Mayor Magalong. Umaabot na ilang porsyento ang cut diyan sa mga projects na yan. Halimbawa, 40%. Kung meron siyang halagang 100 milyon na proyekto na ipapatupad sa road concreting halimbawa, kung meron siyang komisyon na 40% kasama sa 40 milyon na wala siyang puhunan direkta nasa bulsa niya, pero ng taong bayan kasamang Sandy yun. Gaano pa kaluwang na kalsada, gaano pa kalahaba na kalsada ang may papatayo nun, di ba? Yun yung corruption na hindi maalis dito sa ating bansa. Yung SOP siguro na 10% okay na malaki na parte na 40% na sabi ni Mayor Magalong. Kaya siguro lugaw na rin diba? sa binto. Alangan naman kasama Sandy yung contractor hindi kikita. May mga taong ginagastusan yan, may mga makina rin tumatakbo yan. 'Di ba? Baka mapapunta na lang doon sa project, baka 30% na lang. Okay, partner, at medyo wala tayong oras. Maganda sana yung kwentuhan natin, pero bago tayo magtapos, babatiin ko muna si yung tumatakbong mayor ng Victoria si Capo Pong Ortega na talagang handang-handa ng maglingkod diyan sa Victoria. Makakaasa kayo ng tapat na serbisyo. Itong taong itong makikita nyo pag naglingkod talagang walang kaili-illegal sa katawan Talagang serbisyo publiko ang ibibigay nito diyan sa bayan ng Victoria. At syempre babatiin ko muna si madaling kausap 'yan. Oo. At talagang maasahan 'yan pagdating sa public service. Batiin ko lang si Madam Colleen nakatutok sa ating programa, si Konsyala. Si Konsyala Rayos nakatutok din sa ating programa. Si Paring Noy, laki nakatutok sa programa natin. Si Konsyal Alan Manyebo. Si dating Konsyal Alan nakatutok sa programa natin. Si Konsyal Wilson Luzano.
At syempre si Mr. JR Dayang-Dayang nakatutok din sa ating programa. Diyan sa party ng Victoria. Maganda yung kanilang grupo, partner. Talagang kumpleto. May abogado, mayroong iba't ibang pagdating sa programa, talagang makikita mo na makakapagbigay ng magandang serbisyo itong grupo. Yung sabi nga, tayo na po. Talagang alam ko ito kinakampanya diyan ng mga religious group diyan sa Victoria dahil nakikita nila na talagang mapapagkatiwalaan si Kapo Pong Ortega. Oo. Okay, partner. Medyo Ayan. Oy, wala na tayong oras kasama Sandy. Sige, paalam. Oo, maraming salamat po sa nakikinig, sa mga nakinig at muling makikinig pa sa aming palatuntunang balita talaga. Tumlago po. Magandang araw sa inyo lahat. Okay, at syempre, muli po, abangan nyo yung aming programa sa susunod na Biyernes. Sandy Soriano po ang inyong nakasama. Magandang hapon po sa inyo lahat.